Siyempre, special ang araw na to sa mga tatay. Happy Father's Day! Palakpakan nga po natin ang ating mga tatay. Ayan, yung inyong katabi na tatay dyan. Sabihin nyo naman, Happy Father's Day. Ayan, baka si nanay binati nyo ha. Praise God. Mamaya po ay may special tayong portion sa ating mga tatay. Ayan. Ngayon pong umagang ito, ang ating pong pag-aaralan, Revival, A Call to Imitate Christ. Yan po ang tema no, sa buong buwan ng June ng GIL Church Worldwide. At makikita po natin yan sa Philippians chapter 3, verse 10 to 11, and 1 Corinthians 11, verse 1. Totoo nga po, sa ating panalangin at panawagan sa ating Diyos na magpadala siya ng paggising, pagbuhay muli sa ating mga pananampalataya, pag-apuyin niya muli ang ating paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. We cry for the revival. Andun nga po dapat ang panawagan na wala tayong ibang pattern o gagayahin, kundi ang ating Panginoong Yesus. Tama po ba? At ngayon pong umagang ito, ang title po ng ating ituturo ngayon, Embracing Christ's Attitude. Basahin nga po natin, Embracing Christ's Attitude. Ano po ba ibig sabihin ng embracing? No? Kapag ini-embrace natin ang isang tao o ang isang bagay, ibig sabihin, wini-welcome natin yon. Yan, di ba? We welcome it with open arms, we hold on it, and accept completely. Ibig sabihin, pag sinabi nating embracing, yes, Lord, tinatanggap ko, welcome ko po, na kung anuman ang iyong pananaw, kaisipan, anuman ang nais mo, gagawin ko sa aking buhay. Amen? Pag sinabi pong attitude, ano po ba ang attitude? Ang attitude ay sa Tagalog po, no? Medyo maliit lang yung ating katumbas na salita. Pero kung tutuusin po ang attitude, nangangahulugan po itong a manner of acting, feeling, or thinking that shows one disposition. Ibig sabihin, sa Tagalog po, ito po yung ating pagtingin, palagay, aksyon, pananaw, yan po yung mga ginagamit po nating salita. So, hindi lang po yung pag-uugali, but on how you see things, yung perspective mo na tinatawag. Basahin lang po natin on Philippians chapter 2, verse 5. Sige po, we encourage everyone na kahit po tayo may mga PowerPoint na nandyan, magdala pa rin po kayo ng inyong printed Bible. Ayan. Para ang sarap po kasing balik-balikan ang salita ng Diyos sa Biblia mismo. Okay? Sabi po ng Philippians chapter 2 verse 5, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Sabi po sa New Living Translation, you must have the same attitude. Sabi diyan, dapat daw po meron tayong sariling kaisipan, pananaw, disposisyon, saloobin sa ating buhay, katulad po nino, katulad ng ating Panginoong Yesus. Tama po ba? Andiyan po ba kayo? Gising-gising tayo, bagamat malaki. Ngayon, no, medyo malamig na po ang panahon. Sige, singit ko lang po yung announcement natin. Di ba nag-adjust po tayo dahil sa sobrang init ng panahon, nag-adjust tayo ng mas maaga. Starting July 7, so sa July pa po, no, ibabalik na po natin, iuurong po natin ng 30 minutes later. Yan, yung first service po ay 7 o'clock at ang second service naman po ay 9:30. Sa July pa po yan ha. So may dalawang Sunday pa po tayo na same pa rin po ang ating service. Malinaw po ba yon? Ay, amen. So kapag ganyan din pong may nakikita po tayong verse sa ating pong PowerPoint, basa na rin po. Amen po ba? Basahin po natin. Ready, go.
You must have the same attitude that Christ Jesus had. Walang ibang tutularan. Walang ibang magiging pattern or model po natin, kundi si Jesus. At yan ay panawagan po ni Pablo sa atin na dapat magkaroon tayo ng kaparehong kaisipan, saloobin, pananaw, nakatulad ng ating Panginoong Yesus. Sabi po sa 1 John chapter 2, sa easy to read version, sabi po dyan sa next slide, if we say we live in God, we must live the same way Jesus lived. Sabi po sa Tagalog, ang sino mang nagsasabi siya ay sa Diyos, dapat siyang mamuhay katulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So kapareho po ng konteksto, pero ito mas binigyan ng responsibilidad at accountability ang mga Kristiyano. Dahil maraming nagsasabi na sila ay kay Kristo, maraming nagsasabi na sila ay Kristiyano, maraming nagsasabing sila ay makadiyos. Pero ang sabi po ng Biblia, kung sinasabi natin na siya ay nasa Diyos, siya ay Kristiyano, may kilalang Diyos, dapat, kahit di mo nga sabihin, di po ba? Dapat mabuhay katulad ng pamumuhay ni Jesucristo. So this is a mandate, no? Ito po ay utos, ito po ay kumbaga, ito yung susundan sa klase ng pamumuhay na meron dapat ang nagsasabing siya'y tagasunod ni Jesus, dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. Sabi po ng ibang translation, adopt the attitude that was in Christ Jesus. Minsan, kapag sa panahon po natin ngayon, di ba, kapag uso, nagagaya natin. Tama po ba? Tama po ba? Sino po yung nagti-TikTok dito? Pag tumugtog, ganun ka naman, Natatawa sila kasi mali yung, wala pa naman tugtog, kaya hindi mali yung steps. Di ba? Sayaw-sayaw, gayang-gaya. Bakit? Kasi na-adapt natin, di po ba? Pati yung pananalita, Minsan, nagsasalita ngayon yung mga bata, di natin naintindihan. Kasi we adapt. Alam niyo po, yung pag-adapt sa attitude, kaisipan at klase ng pamumuhay ni Jesus, yan po, hindi po yan basta nauuso lang. Yan ang klase ng pamumuhay na dapat meron tayo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Sabi diyan, then we must live in the way that Jesus lived. So kung yun po ang panawagan sa atin, dapat aalamin natin. Kung ang utos sa atin ay mabuhay tayo katulad ng pamumuhay ni Kristo, dapat ang pangalawang tanong, paano ba nabubuhay si Kristo? Ano ba yung klase ng pamumuhay na meron siya? Mamaya alamin po natin. Sabi po diyan, our attitude has something to do with our future. Sabi sa next slide. Ang ating mga pananaw, ang ating pag-uugali, kaisipan, may kinalaman po ito sa ating kinabukasan o mga bagay na mangyayari sa ating buhay. Bakit po? Kasi kung ano ang kaisipan mo, kung ano ang pananaw mo, sa loobin mo, may kinalaman yan sa iyong hinaharap. Kung anong iniisip mo, yan ang magdidikta ng iyong aksyon. Palagay naman sa iniisip mo, iba yung ginagawa mo. So, di ba? Nagta-translate into action. At kapag ikaw ay nagkaroon ng action according to what you think or on how you behave, tinuturuan niya kung ano yung magiging ugali. Ano po ba yung ugali? Ito yung something na kung paano ka nagre-react sa isang bagay, pangyayari, sa tao, ano mang nakikita mo, yan yung ugali o reaksyon na meron ka. At kung paano yung ugali mo, yan ang magdidikta ng iyong kinabukasan. Amen? Kaya kapag ang buhay, ang kaisipan, ang pag-uugali, ang aksyon ay hindi naaayon sa klase ng pamumuhay ni Jesus, malaki ang tsansa, hindi maayos ang kinabukasan. Malaki ang tsansa na napapahamak ang buhay ng mga tao. Does your attitude reflect Jesus and His attitude? Sabi sa next slide. Our attitude should always be Jesus' attitude. The Bible doesn't say sometimes live like Jesus. Sabi diyan, ang tanong,
Kristiyano tayo, mananampalataya tayo. Sabi sa first John na binasa natin, sinasabi nating tayo ay sa Diyos. Sinasabi nating born again ako. Sinasabi nating may Diyos akong kilala. Ang tanong, yung nakikita po ba sa klase ng pamumuhay, kung paano ka mag-isip, mag-react, kung paano ka ang iyong saloobin, pananaw, pananalita, yan ba ay nakikitaan na nasa atin nga ba ang ating Panginoong Yesus? Na nanirirahan nga ba ang Santong Espiritu sa ating buhay? Our attitude should always be Jesus' attitude. Kaya nga, pag sinabi po kasing yung imitate Christ, no, yung attitude, yan yung yung without knowing, without thinking, alam mo ba yun? Kasi natural na, di ba? Na lumalabas sa'yo kung ano yung nasa puso mo, di ba? Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kung si Kristo yung nabubuhay sa puso mo, kung ang banal na Espiritu yung nananahan sa atin, ang salita ng Diyos yung nag-uumapaw sa atin, natural ang ating mga ugali, kaisipan, saloobin, pananalita, lahat yan ay maaahalin tulad ng buhay ng ating Panginoong Yesus. Hindi natin pwedeng sabihin na minsan-minsan, ayan. Minsan naman, mga buhay kang katulad ni Jesus, hindi po. No? Hindi sinabing sometimes. Ang sabi diyan sa 1 John 2:6 sa binasa natin, no, must live as Jesus did. Ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi weather, no? Hindi sa panahon na kapag kasama mga born again, kamukha ng mga born again. Pag hindi nakasama ang mga born again at kasama ang mga nasa sanlibutan o hindi pa kumikilala sa Lord, kamukha na rin. Hindi makita yung difference, hindi makita yung pagkakaiba. Ang sinasabi, you must live just like Jesus. Our attitude at very interaction should reflect Jesus and His attitude. Sabi po sa next slide, not our sinful or human nature. Kaya nga sabi, no, lalo, may nagturo nung nakaraan si Sir Marisa at midweek, no? Dati kapag nagugulat tayo, kung ano yung lumalabas na no? Na salita. Pag naapakan ng yung paa, habang nasa bus ka, yan, no? O baka nakagit-gitan ka ng sasakyan o may nakasagi, iba ang lumalabas sa bibig natin o iba yung ating kaisipan. Kumusta na po kayo? No? Dati kasi yun yung attitude natin, sinful human nature. Kung paano mag-react ang isang hindi mananampalataya, yun, nagmumura, nagagalit, kung ano-anong pagbabanta, matalas ang tingin. Pag tumingin, hiwa-hiwa na yung kausap, di ba? Yun yung our old self. Pero dahil kumilala ka kay Jesus, every interaction, sa bawat pakikisalamuha mo, saan ka man mapunta, sa labas ng simbahan o hindi mananampalataya, ma-reflect, makita, masalamin si Kristo sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Ano po ba ito? Paano ba mabuhay si Kristo? Ano ba itong yayakapin kong attitude ni Kristo? Number 1 is the attitude of selflessness. Ito yung isang katangian ng ating Panginoong Yesus, yung buhay na hindi makasarili. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 3, in whatever you do, don't let selfishness or pride be your guide. Be humble and honor others more than yourselves. Don't be interested only in your own life but care about the lives of others too. Sabi sa Tagalog, huwag kayong gumawa ng anuman ng dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda, magpakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili.
Ang sinasabi po rito ay kung paanong ang Panginoong Yesus, di ba? Pag binasa po natin yung earlier part, no, sabi doon bagamat siya'y Diyos, no, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Nasa ating Panginoong Yesus ang lahat ng dahilan, di ba? Ibig sabihin, hindi niya naman kailangang bigyan ng atensyon ng tao. Bigyan ng atensyon ang mga makasalanan dahil Diyos siya. Pero sa ating Panginoong Yesus, makikita po natin ang isang buhay na hindi inintindi, hindi inaring mahalaga ang sarili. Hindi makasarili. Naging selfless. Hindi na itinuring na may value ang kanyang buhay. Kapalit, no, kapalit ng magiging kaligtasan ng tao. Kaya ito po yung panawagan sa atin, di ba, sa verse 5, yung binasa natin kanina, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo. Bakit? We should embrace the attitude of Christ, of selflessness. Huwag yung puro pang sariling layunin. May mapapala ba ako dyan? Ano ba yung makukuha ko dyan? Kung wala, wag na lang, di ba? O kaya, mas malaki ba yung parte ko? Mas makikilala ba ako dyan? O anumang pagyayabang? Ito po, dito po sinasabi, ano ba yung tinatawag na humility? Ano ba yung tinatawag na pagiging humble? Ano ba yung tinatawag na pagiging meek? Ito yung hindi mo tinuturing, hindi ka gumagawa ng anumang pansarili lang o pagyayabang. Sa halip, nagpapakumbaba, tinuturing mong higit ang iba kaysa sa iyong sarili. Siguro ang tanong natin, no, paano ba yan? Ibig sabihin ba, hindi ko iintindihin yung sarili ko? Papabayaan ko ba ang sarili ko? Sabi po sa next slide, does selflessness mean I ignore myself? This kind of love Jesus perfectly modeled for us seeks to notice and act on the needs of others. Our pesky human nature loves to focus on self, but we can commit to allowing God to work on our selflessness now. Mahirap kasi ang tao, yung luma nating pagkatao, wala yang iniisip kundi sarili. Tama po ba? No, yung ego natin, hindi pwedeng basta-basta nakakantiyan. Hindi pwedeng hindi nauuna. Hindi pwedeng walang para sa sarili. Pero nung binago ka ni Jesus, tinutularan mo yung pagpapakumbaba ni Jesus. Bakit? Si Jesus, Diyos. Nagawa niyang isilang siya muli, maging isilang siya para maging tao. Hindi lang para maging tao, para maging servant. No, ibig sabihin, yung pagpapakumbaba ni Jesus, pinakita niya. Tayo, wala tayong dahilan na maipagmamalaki sa ating sarili. Tama po ba? Naalala ko yung nakaraan, no, na di ba yung pinapakita doon na sabi niya bakit ganon? Yung mga graduate, di ba? Yung mga graduate, sabi ng may isang nag-post, sabi niya, bakit laging si Lord ang pinapasalamatan? Yan, sabi niya. Ako naman nagsikap, ako naman nag-aral, ako naman kaya nakamit ko to. Graduate pa lang yun, ha? Graduate pa lang yun. Daming tumadtad, no? Na naging viral yung post na yun. No? Maaawa ka rin, no? Kasi ganun din po naman tayo. Nung wala tayong kilalang Diyos, nung hindi pa natin nakikilala yung pagpapakasakit ni Jesus sa atin, lahat gusto nating atin. Easier said than done, but too often, sabi nga kaya nga, ang prayer po natin, tulungan tayo ng Diyos na tanggalin yung pagiging makasarili. Sabi, let's be real, the constant self-worship is relentless. Minsan, talagang sumusundot-sundot pa rin yan Pag hindi tayo na-acknowledge, pag hindi tayo napansin, di ba? Bakit bakit nasasaktan tayo? Kasi nga hindi ko sinasabing tama, no? Minsan kasi talagang merong mga tao na ini-invalidate ka, hindi ka pinapansin o dinadown ka, hindi ko sinasabing tama po 'yon. Pero kung dumating man po yung pagkakataon na ganon, hinahayaan tayo ng Lord na hindi masaktan. Makita natin yung pagpapakumbaba ni Jesus, bigyan tayo ng ganong klaseng
pagpapakumbaba ng katulad sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kaya nga sabi, sa Matthew 22 verse 39, love others as much as you love yourself. Kaya hindi nangangahulog ang papabayaan mo ang sarili mo tapos iintindihin mo yung iba. Hindi. Kasi yung klase ng pag-iintindi mo sa iba, sabi ni Jesus dun sabi nila nga golden rule, no? Do unto others what you want others do unto you. Love the Lord your God with all your heart and love others as you love yourself. So kung anong pagpapahalaga na binibigay mo sa sarili mo, inaayusan mo, hindi mo inahayaang magutom, hindi mo inahayaan na may kulangin, kapag may nakita kang nangangailangan, hindi ka magta-turn ng blind eye, hindi pwedeng hindi mo siya pansinin. Bakit? Kasi ikaw, inaalagaan mo ang sarili mo, may nakita kang pangangailangan, mamahalin, tutulungan mo rin ang mga taong nasa paligid mo. Amen po ba? Lowliness of mind thinks that everything we are is from God. Ang isang karakteristik ng yung selflessness, no? Yung humility na yan, ina-acknowledge mo na walang meron ako na hindi galing sa Diyos. Totoo po ba yan? Amen po ba? We can never earn the right to hold ourselves above others. Everything we are is from the grace of God. Amen po ba? Kaya nga yung nag-post na yun, no, sabi niya, bakit kay Lord lagi pagpapasalamat? No? Pinagpaguran ko to. Pinagpawisan pa siguro. Lagi ko nababanggit kahit yung pawis mo galing kay Lord. Amen? Amen po? Yung energy yan galing yan sa Panginoon, yung buhay na meron ka galing sa Diyos. Ang taong nagpapakumbaba, alam niya, ang lahat ng meron siya galing sa Panginoon. Kung ako'y biniyayaan ng Diyos, ang biyayang yon, no? Kaya nga lagi natin sinasabi, when God allows you to be a channel of His blessings, parang pipe yan, di ba? Dumadaan ng tubig, ikaw yung tubo, no? Papunta kung saang gripo man yan. Kapag dumaan yung pagpapala ng Diyos, hindi pwedeng pag ang tubig dumadaan, hindi pwedeng mabasa yung tubo. Hindi pwedeng hindi mabasa yung tubo. Tama po ba? Ang pagpapala ng Diyos sa atin, pag dumaan sa'yo, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain. Tama po ba? But God allows you to be that pipe. Dadaan sa'yo ang pagpapala ng Diyos. Basang-basa ka ng pagpapala ng Panginoon, pero hinahayaan ng Diyos na dumaloy para marami ka ring mapagpalang tao. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Kaya nga po pag may dumadating na pagpapala, huwag niyo pong barahan yung dulo. Hayaan po nating maging daluyan tayo ng pagpapala sa iba. God knows that our developing the habit of selflessness is a daily, lifelong process. Desire to mirror Jesus' selflessness. Totoo po yun. Dapat maging yung conscious. Paano, on what manner sa buhay natin. Minsan, may mga nasasabi tayo, no, na para itaas natin yung ating sarili. Minsan, may mga ginagawa tayo para ipakita natin na tayo'y mas magaling. Kaya dapat consistent na talagang ang prayer natin, Lord. Pag dumadating yung ganong pagkakataon, minsan sinasabi, hindi man lang ang nagpasalamat, hindi man lang ako binigyan ng commendation or what, okay na. No, kapag minsan may mga taong natutulungan, di po ba? Tapos minsan yung mga taong natutulungan, hindi ka nababalikan or in anything, no? Baka gusto mo pa yata bonggacious na pasasalamat. Alam niyo po, lagi kong nilalagay sa puso ko, okay lang yun, Lord. Kasi at least hindi ko pa nakle-claim yung reward. Ayan. Mas malaki ang inihanda ng Diyos para sa mga kabutihang ibinigay mo rito sa lupa. Mas malaki ang gantimpalang nag-aantay sa iyo sa kalangitan. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Kaya yung selflessness, makikita po natin sa Bible, si Jesus, He poured Himself out extravagantly. Kapag ang Diyos nagbigay, binibigay niya lahat-lahat. Buong buhay. Simple nga lang po, di ba? On the cross, pwede naman siyang mamatay.
Diyos na nagkatawang tao, nabuhay bilang tao, naglingkod bilang alipin, naging masunurin, oo, hanggang kamatayan sa krus. Yung pagiging extravagant ng Lord when He poured Himself out, hindi lang simpleng kamatayan, kamatayan doon sa krus. Kamatayan para sa pinakamasamang tao na gumawa ng kasalanan. Lahat yon ginawa ni Jesus para magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. He went out His way to be inconvenienced, to be compassionate. He treated the marginalized and ignored with kindness and respect. Si Jesus, no, kung sino yung hindi napapansin, yun ang pinapansin niya. Tama po ba? No, ready siya na maistorbo siya. Naalala nyo, nung minsang papunta siya sa doon yata kay Lazarus, no? Pagkatapos along his way, merong mga istorbo na kanyang pinagaling. Ang isang sample ng mga marginalized and ignored, si Levi o si Matthew, tax collector. Lahat ng tao ayaw sa kanya kasi sobra-sobra siya maningil ng tax. The adulterous woman, the lepers, the Samaritan woman bleeding for 12 years, si Zacchaeus, na siguro pinagtatawanan siya dahil maliit lang siya, di ba? The blind, the limp, the people at the pool in Bethesda at marami pa pong iba. Lahat ng yan, iniintindi ni Jesus, kahit yung maliit na tao, mahirap na tao, hindi kilalang tao, binibigyan niya ng panahon. Why? Because of the selflessness of Christ. Kaya ang prayer natin, Lord, tulungan mo ko na hindi puro sarili ko, iintindihin ko. Pagpalain mo ko, Panginoon, para maging pagpapala ako sa iba. Amen? Ganun po ba yung prayer? Palakpakan nga muna natin si Lord. Nagpre-pray po ba kayo ng ganun? That the Lord will bless you? Hindi para ibalandra kung gaano ang pagpapala o kung anong meron ka, kundi gamitin ng Diyos yun. The reason God is blessing us ng napakadami, hindi para sa sarili mo lang, kundi para maging pagpapala sa iba. At para sabihin ng pagpapalain mo naman, buhay ang iyong Diyos. Maluluwalhati ang Panginoon. Amen? Ikalawa po, ano po ba itong attitude of Christ that we should embrace? Number 2, the attitude of servanthood. Ito yung character ni Jesus na walang tigil, walang kapalit na paglilingkod. Sabi ng Philippians chapter 2, verse 7, basahin po natin. Ready, go? Instead, nasa na po? Instead, Amen. Sabi po dyan, no? Instead, He gave up everything. Sabi sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, pinginanganak siyang bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakumbaba. The attitude of servanthood. Instead, He chose to leave heaven. Ikaw ba naman, nakatira ka na sa langit? Gawin nating medyo pang dito sa lupa. Ikaw ba naman, nakatira ka na sa palasyo o nakatira ka na sa isang magarbong buhay? Iiwan mo pa ba yon para maging mahirap? Iiwan mo pa ba yon para hindi lang para maging mahirap, magpakabusabos at para mamatay para sa ibang tao? Hindi yun kayang gawin ng tao, di po ba? Pag tayo makaramdam ng ginhawa, konting ginhawa nga lang, hayang buhay. Ayaw mo na nga, sana hindi na matapos to, di ba? Minsan makapag-bakasyon tayo sa magagandang hotel, o sarap na higaan, o talagang hayayang buhay. Prayer mo, wag nang matapos talaga eh, no? Sarap eh. Pero si Jesus, Diyos, tagalangit, iniwan ng kalangitan. Andiyan po ba kayo? He took for Himself the nature of a slave. Hindi po nawala ang pagiging Diyos ni Jesus. Sandali niya muna itong isinantabi, not using the power ng kanyang pagiging Diyos. Sa halip, no? Nagdamit the nature of a servant, a slave, He became human. This is about love.
and service. Yung klase na gagayahin natin kay Jesus, yung klase ng pag-ibig at paglilingkod. Mahirap talagang gawin pag wala kay Kristo at hindi 100% sold out yung love and heart mo sa Lord. Magpakasakit para sa iba, ay nako, bahala na sila dyan, ganun ang ano natin, di po ba? Pero ang dami na po nating, di ba, yung dapat na ginagaya ang klase ng paglilingkod ng Panginoon. Sabi po yan, pursue being of service to God and others. Sabi sa slide na yan, love cannot remain by itself. It has no meaning. It has to be put into action and that action is service. Yung servanthood ng Lord, hindi lang niya basta sinabing, I love you. No? Sabi nga nung may isang poster, no? Si Jesus nandun sa cross. Tapos nakalagay ron, this is how I love you. No? Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Nung tayo po'y mga makasalanan pa, nung ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating lahat. He showed this love. Hindi niya lang sinabi, bibihira nga no? Na magsabi si Jesus ng I love you. He showed this love. He put it into action. Tayo po, we embrace the attitude of Christ of servanthood. We pursue being of service to God and others. Hindi pwedeng salita lang. Pagpre-pray kita sis, pagpre-pray kita bro. Yaan mo bro. Ganito yung mayari. May mangyayari, may gagawin ng Lord sa'yo. Pero kung may kakayahan kang tumulong, may kakayahan ka na talagang ma-encourage siya. Alam niyo, ang pangangailangan hindi lang pinansyal eh. Minsan allergic tayo, no? Kapag hingi yata ng pera yan. O may kailangan na naman ata yan. Medyo baka lumalayo tayo. Kung ang tao lumapit sa atin at nangingi siya ng panalangin, pag-pray natin. Kung wala kang kakayahan, no? Manalangin ka sa Lord. Lord, bigyan mo ako ng kakayahan na maging pagpapala sa kapatid na to. Amen? Amen po ba? Sabi ko nga sa'yo, mag-pray kayo ng pangangailangan ng iba. Hindi pwedeng pag pinasayad ng Lord yung pagpapala na yan sa'yo para ibigay sa Kanya, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Amen? Hindi pwedeng pray for you. Hindi pwedeng ganun lang po. We took steps. Hahakbang, kikilos, aaksyon tayo para ipakita natin yung pagmamahal at serbisyo natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagseserbisyo natin sa bawat isa. Hindi na po tayo lalayo, di po ba? Hindi na lang po sa ating mga maghahanap tayo ng mga mahihirap dyan sa kalye o yung mga namamalimos. Sa loob na lang po ng ating simbahan. Sa loob na lang po ng ating church, sa family of God. Marami po tayong mga kapatiran. Bagamat tayo po, alam nating mabuti ang Diyos, sapat ang Diyos ang manggagamot, siya ang gumagawa ng himala. May mga kapatid po tayong nasa sitwasyon na kailangan dire-diretso po yung kanilang pangangailangan sa pagpapagamot. Alam natin ang Diyos ang nagpapagamot, yung panahon ng Diyos para doon, ang Diyos ang may alam para doon. Amen? May mga tuloy-tuloy na talagang kailangan, weekly, monthly, meron silang mga mine-maintain. Wala silang malalapitan, kundi tayo pong lahat. Amen po ba? Malaking encouragement kung nakukumusta po natin sila. Kumusta ka na sis? Kumusta na yung anak mo? Kumusta na? No? Hindi po tayo hinahanapan ng kung ano yung wala ka. Alam ng Lord, kaya mong tumulong sa anumang paraang meron ka. Hindi lang po yan pera, ha? Makakapag-encourage ka ng mga kapatiran, gawin mo yan. Amen po. Love is not how much we do, but how much we love when we put in the doing. Sabi po yan ni Mother Teresa. Ang pag-ibig daw po ay hindi kung gaano kalaki yung ating ginagawa, kundi gaanong kalaking pag-ibig ba ang isinasama mo doon. Kapag ikaw ba'y nagbibigay ng iyong panahon para sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, o para tumulong sa iba,
Gaano ba kalaking pag-ibig yung isinasama mo doon? Alam niyo po yung pag-akay ng mga tao lumapit sa Panginoon. Yung pag-follow up ng mga kapatiran na matagal nang nawawala sa Lord. Yung pagtsatsaga na pumunta sa mga bahay-bahay, magba-Bible study, magla-life group, no? Panahon, oras, nag-aaral ka. Alam niyo po, medyo tasking yun, ha? Yung gumagawa tayo, nagpa-follow up, nag-encourage ang mga kapatiran. Pero, hindi ka mapapagod. Kung ang bawat gagawin mo, lalakipan mo ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Minsan, pag napapagod ka, magre-reklamo ka eh. Magpre-pray ka na lang, Lord, punuin mo ako ng pag-ibig. Na kapag ako ay pumupunta sa ganito, pag ako ay nagpre-pray, pag ako po ay may kina-counselan, may encourage, may mga panong naiistorbo tayo, di po ba? May mga panahong wala sa schedule, di po ba? Pero pag sinabi ng Diyos, panalangin mo siya, puntahan mo siya, encourage mo siya, abutan mo siya, anything, that is servanthood. That is serving Christ. That is the attitude of Christ na ipag-pray po natin lagi. Lord, lahat ng gagawin ko, gawin ko para sa iyo. Lakipan ko ng pag-ibig. It is not how much we give, but how much love we put in the giving. Gaano ba kalaki? Yung pag-ibig na binibigay natin kapag tayo nagkakaloob, pag tayo ay nagpre-pray sa iba, pag tayo ay nagka-counseling, pag tayo po ay nagkakaroon ng mga Bible study or life group. Mahalaga po yun. Dahil pag ganon, puno tayo ng pag-ibig at paglilingkod, hindi ka basta-basta mapapagod. Amen? Amen po ba? Palakpakan nga po natin si Lord. Minsan kapag walang, dire-diretso, kung ano mang naging kabisihan, tapos may gawain, o may pupuntahan ka, may pagpe-pray ka, may kailangan kang mabisita, no? Minsan walang tulog. Lagi ko po sinasabi kay Lord, minsan lang naman to. Hindi naman laging walang tulog. Tama po ba? Di baling walang tulog, basta may gising. Sabi nila. Basta wag lang daw walang gising. Ayan. Number 3, the attitude of sacrifice. What are those attitudes of Christ that we should embrace, we should welcome? Number 1, the attitude of selflessness. Number 2, the attitude of servanthood. Number 3, the attitude of sacrifice. Philippians 2 verse 8, basahin nga po natin. Ready? Go. When he lived as a man, he made himself even less important. He obeyed God completely so that he died. He even died on a cross. Sabi po dyan, no, sa Tagalog, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Sakripisyo. Yung iwan ng kalangitan at isilang bilang tao at magdamit o mabuhay bilang busabos o alipin, sobra-sobra na pong sakripisyo yun. Di po ba? Ang illustration ko nga kanina, pag nasa maganda ka na, masarap na buhay, aalisan mo pa ba yun? Di ba? Hindi na. Very seldom. Di po ba? Pero si Jesus, yung kanyang selflessness, servanthood, this time sacrifice, hindi lang po doon tumigil sa pagiging Diyos, naging tao, naging alipin, hindi po doon natapos. Sabi ng verse 8, He made Himself even less important. He obeyed God completely so that He died. He even died on the cross. Pwede namang simpleng kamatayan lang, no? Na natulog, hindi na nagising. Pwede naman ganon. Natuloy na yung cycle ng pagiging tao at servant. Naglingkod naman siya, may pinagaling. Hindi po Kailangan yung matinding sakripisyo. Sabi nung binasa nga natin kanina, no? He poured out His love extravagantly. Hindi tinipid ni Jesus ang kanyang sakripisyo para maligtas ang mga tao. Sabi diyan, siya'y namatay sa krus. Naging masunurin sa Ama hanggang kamatayan. Dinugtungan pa
hanggang kamatayan sa krus. Pwedeng simpleng kamatayan. Pero yung mamatay ka, yung klase ng kamatayan na karumal-dumal, no? Yung talagang the shameful kind of death na ginagawa lang yan sa parang yung gross crime na ginawa ng tao na hindi mo talaga mapapatawad. Tama lang yan. Pako sa krus. Ganun. Pero hindi eh. Hindi po nagkasala si Jesus kailanman. Ang ating Panginoong Yesus ginawa ang lahat ng sakripisyo, namatay sa pinakahamak na klase ng kamatayan. Para saan po? Para iligtas po tayo. Amen po ba? Palakpakan nga po muna natin ang Panginoon. The kind of sacrifice. For Christians, the idea of giving up something for the sake of following Jesus is not a foreign one. The Bible is filled with stories of people who sacrifice great things in order to obey God or to follow Christ. Kaya nga po sa mga Kristiyano, we want to imitate the attitude of Christ, of sacrifice. Hindi na po simple, hindi na po kakaiba sa atin na sumunod sa ating Panginoong Yesus sa paglilingkod sa Kanya nang wala kang iiwang mahalaga sa mundong ito kapalit ng pagsunod mo kay Kristo. Nung nakaraang outdoor po, nung June 12, yan, may mga nagpabautismo rin. At madalas kinakanta po natin doon na, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. Talagang ganun po. Ang pagsunod kay Kristo, si Paul nga, no? Sa dami ng mga credentials na meron siya, klase ng pag-aaral, klase ng karunungan, yung klase ng maaring yung estado niya sa buhay. Anong sabi ni Pablo? Lahat ng ito, itinuring kong walang kwenta. Sabi nga yung pagkakatranslate niya, dung, yung dumi ng hayop. Kapalit ng pagkakilala kay Kristo. Kaya nga po, grabe, no? Lord, give me that kind of attitude of sacrifice. Yung mga sakripisyo nga po natin sa ngayon, hindi pa po umaabot ng kamatayan sa krus. Dahil hindi na po natin kailangan ulitin. Di po ba? Pero in tradition, alam natin na napakarami po, lalo na yung mga disciples si Jesus, yung iba, nung namatay siya ay pinako dahil ayaw niyang tapatan yung klase ng pagpako kay Jesus, binitin siya patiwarik. Meron namang inilublob sa kumukulong tubig para mamatay. Meron namang binalatan siya ng buhay. Even until this time, meron pong mga Kristiyano sa bansa na bawal ang Bible. Sa bansa na bawal i-preach si Christ. Na bawal ang Kristiyano. Na kapag nahuli, kapalit ay buhay. Alam niyo po ba, uso pa rin yung tinutusok, yung parang ganun lang, na lapis. parang may tusok lang. Doon lang sinasabit yung mga Kristiyano. Tayo nga dito, hindi pa po umaabot doon. Di po ba? Tama po ba? We embrace the sacrifice of Christ. Actually, yung mga illustration nga po ng mga nakaraang turo, no? Mga simpleng bagay, mainit na panahon. Ayaw nating mainitan. Hindi ko po sinasabing huwag praktisan ng wisdom. Pero minsan, talagang sasabihin mo, Lord, nai-inconvenience tayo. Alam niyo po ba yun? Yung ang sarap hayahay buhay mo, tapos biglang may tatawag, biglang kailangan pumunta rito, o eto, meron kang pera, tapos kailangan, eto, ibabalik ko kay Lord, magta-tithes ako, mag-o-offering ako, magko-cornerstone ako, nanawagan na naman ang pledge, magbibigay na naman ako. Hindi pa nga umaabot po ng, alam niyo po, pagdating po sa pagbibigay sa Panginoon, hindi tayo nagbibigay sa Diyos nang wala tayo. Tama po ba? You cannot give what you don't have. Kaya kapag ikay inudyukan ng Panginoon na magbigay,
alam ng Lord, meron kang ibibigay. Amen? Amen? It is also connected to our generosity and sacrificial giving. Tama po ba? Alam niyo po, sa ating pagkakaloob, sa ating mga tithes, sa mga ating offering, maging sa cornerstone, mga pledge natin dito sa loob ng church, karang anniversary, mga pinapagawa po natin sa ating simbahan. Bansa siya sabi, sobra-sobra na yan eh. Pero sino po ang nagbigay ng kinulang? Sino po nagbigay na tama ang puso na kinapos, na nagutom? Wala po. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Amen po ba? Tapat po ang Diyos sa kanyang pangako. At napakasarap po na kapag tayo po'y nagbabalik ng ating mga tithes, offering, pledges, alam niyo po ba, bahagi po ng inyong ibinibigay ay ginagamit ng Diyos para maabot ang napakaraming mga tao na hindi pa kumikilala sa Panginoon. Bahagi po niya, nagagamit natin sa simbahan, sa renta, sa mga ilaw and everything, pero bahagi po niyan, nagagamit ng Lord. Di man po tayo makapunta sa iba't ibang mga lugar para makapag-preach ng gospel sa hindi pa kumikilala sa Panginoon, dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa. Isipin niyo po, bawat sentimong binibigay ninyo sa Panginoon, nagiging misyonero. Amen? Tama po ba? Ginagamit ng Lord para maraming kumilala sa Kanya, to expand His kingdom. Iniisip ko rin po yan eh. Sabi ko, kung walang nagbigay nung araw, na born again kaya ako? Nakarating kaya sa akin yung gospel? No? Maaaring yung binigay ko, ginamit nung misyonero o kung sino man para mamasahe, bumili ng trucks or anything. Kaya kailanman ang pinagkakaloob mo sa Panginoon, hindi nawawala ng kabuluhan. Amen? Palakpakan po natin si Lord. What have you given up in order to obey the Lord? Ano ba yung mga bagay na ginive up mo para lang sumunod ka kay Lord? Marami po, baka akala natin, no, yung mga pastor natin. Alam niyo po ba, yung mga full-time pastors natin sa JIL, karamihan po dyan ay mga may profesyon. Karamihan po dyan ay mga professional. Pero iniwan ang profesyon para tugunin ang pagkakatawag ng Diyos sa kanila. At sila naman po ang nagpatotoo. Kung sakali na sila ay nagtuloy sa kanilang profesyon, sa pinili nilang pagtugon bilang pastor o mga manggagawa o anumang saan sila pinadala ng Lord, hindi nagkulang ang Panginoon sa kanila. Amen po ba? Kayo po, tayo po, ano po ba yung give up natin para sa Lord? Hindi ko po sinasabing iwan ang mga profesyon nyo, pero alam ko po na may mga mahalagang bagay sa atin na kaya nating i-give up, kapalit po ng to expand the kingdom of God, to share the gospel to many people. Yung oras nyo na lang po na napakahalaga, na hindi naman nadadagdagan, 24 hours pa rin. Tama po ba? Pero pag nagbigay ka ng panahon para sa Diyos, para expand ang kanyang kingdom, you are having the attitude to sacrificially give to the Lord. Don't grow bitter if you haven't yet see its payoff. Baka meron na po sa ating sabi, ba't naman ganun, Lord? Naglilingkod naman ako sa'yo. Nagbibigay naman ako sa'yo. Parang di ko naman nakikita yung kapalit. Ayan. Baka may mga ganung tipo po tayo, no? O yung ibang mga linyada minsan, kung kailan ako na born again. Ayan. Kung kailan naman ako naging worker. Mas lalong tumindi, no? Ang pagsubok sa buhay. Alam naman natin yan, ang pagsubok na dumarating sa ating buhay, hinahayaan ng Lord yan para makita natin ng mas malinaw kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Para ma-manifest right before our eyes how God works. Amen po ba? Gusto mong makita sa mismong mata, mapanood mo, paano kumikilos ang Panginoon? Ala kapatid, mangyayari yan kapag nasa gitna ka ng pagsubok. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Trust and take God at His word. The reward will be far greater than anything we can imagine. Baka nabigay mo na ang lahat-lahat, hindi mo pa natatanggap dito yung ine-expect mong reward. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, minsan hindi nababalikan ang iyong kagandahang loob. Kapatid, okay lang yan.
mas matindi magbalik ng pagpapala o reward ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Praise God. No sacrifice goes unrewarded. Huwag kang ma-discourage, kapatid. Kung sakaling sa mundong ito, kung kailan ka pa naglilingkod kay Lord, kung kailan ka bumait, mas lalong dumami ang problema, kapatid, huwag kang panghinaan ng loob. Dahil ang mga bagay na yan, inihahanda ng Diyos para maging tagalangit tayo. Amen? Para yung mga attitude natin, attitude pang langit. Amen? In the end, no matter what we have sacrificed for Jesus, the cost cannot surpass the benefits of what He had promised. All our needs and all our desires will be met in eternity. Amen? Dito po sa lupa, ano lang po yan pasilip, patikim lang. No? Yung mga nararanasan nating biyaya rito, pasilip lang po yan ng Panginoon sa hindi malirip. No? Ganyan na po in-explain ng Bible na yung gloriousness of what ahead of us, of what is waiting for us in eternity. Kaya doon, wala ka mang mansyon dito sa langit, sinabi na ng Lord, may mansyon ka. Amen po? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Alam nyo, pag pinag-uusapan ng heaven, excite ako No, dito, bumibili tayo ng mga ganyan, no? Yung mga tiles sa magaganda para pagandahin, no? Yung ating mga sahig. Doon, sa langit, bangketa, ginto. Diba? Ang lalakaran, kristal. Di po ba? Andiyan po ba kayo? Tayo, nag-iipon tayong maigi, magkaroon ng kakatiting na diamond. No? Malagay natin. Doon, nagkalat na yan doon. Di ba? Pambabato mo na lang yung mga diamond doon. Huwag ko kayong mambato, walang nambabato doon sa langit. Praise God. Kayo po ba excited sa heaven? Amen. Talagang, alam nyo pa, pag napapagod tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, hindi naman natin hiningin kunin tayo ni Lord. Pero, ang pinakamaganda na ang nilalagay ng Lord sa atin, yung encouragement, yung nag-aantay sa atin sa kalangitan. Hindi lang po yung kalangitan To meet Jesus and to see Jesus face to face. Okay na po yun. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Number 4, the attitude of steadfastness. Ito po yung i-embrace natin. Steadfastness, hindi natitinag, matibay, matatag, hindi basta sumusuko. Sabi diyan sa verse 6, basa po natin. Jesus has always been as God is, but He did not hold to His rights as God. Verse 8, basa po. After He became a man, He gave up His important place and obeyed by dying on a cross. Because of this, God lifted Jesus high above everything else. He gave His name that is greater than anyone else. This has to do with endurance o pagiging matibay, matatag, deeply rooted. Yan. Sabi, God desires to stabilize our lives. Bagamat may mga pagyanig, pwedeng physical o by natural na mga nangyayari, disasters, literal na may mga pagyanig, hindi tayo basta-basta magagambala. Hindi ka mag-aalala. Sabi nga, magkaroon man ng mga bagyo, lumipat man ng mga bundok, magkaroon man ng mga matataas na mga alon, ang puso mo, quiet, panatag pa rin sa pagtitiwala sa Panginoon. Amen? God desires to stabilize our lives and keep us rooted in Him. Sabi ng Psalm 16, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be shaken. Dahil kasama ko ang Diyos, hindi ako matitinag. Amen? Are we confident that God is still Lord, whether in good times or bad times? Sabi po sa next slide, payapa ka ba? Ikaw ba ay hindi basta-basta natitinag dahil alam mo, ang ating Diyos ay Panginoon. Kahit sa panahon ng meron o kasaganaan at maging sa panahon ng wala ka.
Amen po ba? Tama po ba? Yung tinatanong sa atin? Confident ka ba that God is still Lord in good times or bad times? O baka good times lang? Pag end times, lumilipad na yung pananampalataya natin. Baka bumibigay na tayo. With a strong foundation, our lives can remain steadfast and stable through life's trial when grounded in faith. Jesus teaches us the importance of building our lives on solid ground, which is His teaching. Kaya ito po, embracing the attitude of Christ, ang isa po rin yung katatagan. Pagiging matibay, hindi basta-basta nayayanig, hindi gumigive up. Yan ang klase ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabi diyan, nangyayari lang yan kapag meron kang solid foundation. Kapag matibay at ikaw ay nag-ugat sa salita ng Diyos. Kaya napaka-importante, hindi ka lang aaten ng Sunday. Yung Monday, Tuesday, Wednesday, hanggang Sunday, araw-araw pagising mo, hahanapin mo ang Diyos. Mananalangin ka, bubuksan mo ang Bible mo, magbe-meditate ka. Tama po ba? Bubulay-bulayin mo ang salita ng Diyos. Hindi lang yun. Iba po yung devotion o meditation ng God's Word. Iba po yung studying God's Word. Yung pagkatapos mo rito, nag-take down notes ka sa mga PowerPoint. Pagdating mo sa bahay, aaralin mo ulit kasi mabilisan binabasa doon eh. O kapag may mga life group, yung mga teaching doon, inaaral mo ulit. Amen po ba? Yun yung pagkalalim. Yun yung lalim sa salita ng Diyos. Kaya nga dapat, sabi sa Matthew 7:24-27, ano po yun? The wise and the foolish builders. Dalawang nagtayo ng bahay, isa sa may batuhan, isa sa buhanginan. Tapos, dumating ang bagyo, hinampas ng alon at matinding ulan, ano po nangyari? Yung nakatayo sa bato na bahay, nanatili, matibay. Yung nakatayo sa buhanginan, syempre, lagapak. Hindi na po nag-isip ng kung ano pa. In-explain na rin ni Jesus. Yung nagtayo sa batuhan ay katulad niya yung nakinig. Tinanggap ang salita ng Diyos at isinagawa ito. Kaya siya matibay. Yung sa buhanginan, yung tinanggap ang salita ng Diyos, nakinig, pero walang obey. Parehong tinanggap ang salita ng Diyos, parehong nakinig. Ang pinagkaiba ng dalawang builders, yung isa, kung ano yung napakinggan, ikinapamuhay niya. Yung isa, hanggang tenga lang. Hindi na lumabas. Hindi na bumabas sa puso. Hindi na lumabas sa kamay. Amen po ba? Amen po ba? Kaya hindi lang po ba sa meditate? Hindi lang po ba sa study God's Word? Hindi lang po ba sa hearing? Ang pinaka-importanting part niyan ay kung ano yung natutunan mo, ikapamuhay mo. Amen? Tandaan po natin, pag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, laging maglalagay ang Diyos ng application. Amen po ba? Nag-aral ka ng patience. One of the fruit of the Spirit, patience. Nag-pray ka, Lord, give me patience. Paglabas mo agad, saka ang haba ng pila ng tricyclean. Ano ba ito? Ayun, apply mo na yung natutunan mo. Tama po ba? Lord, give me patience. Amen? Biglang may umano dyan, sakay ka na rito. Yan. Amen po ba? Kaya nga po, kailangan solid, grounded in God's Word. Someone said, steadfastness isn't a virtue that shines in comfort, but in conflict, affliction, and uncertainty. Totoo po yan. Yung pagiging matibay, matatag, hindi basta-basta gumigive up, yan po ay isang virtue o pag-uugali, karakter, na hindi siya nakikita sa panahon ng kasaganaan o sa panahon na meron ka. Lumalabas ito sa panahon na ikaw ay nasa pagsubok, sa panahon ng may mga hindi pagkakasundo, sa panahon na ikaw ay naghihirap o nawawala ng pag-asa. Dito uusbong yung pagiging matibay and deeply rooted in the Word of God. Dito masusubok yung solid foundation. Naghihirap ka, huhugot ka ng promise ni Lord. Tama po ba? May nang-away sa'yo, huhugot ka ng promise ng Lord. Tama po ba?
At walang salita ang Diyos na tuturuan kang gumante. Tuturuan kang gumawa ng masama. Ang salita ng Diyos, lahat, inihahalin tulad ang karakter ni Jesus na ating gagayahin. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Stabilize your heart and mind by remembering that God is in control. Totoo po ba yon? Totoo po ba yon? Sa panahon ng paghihirap, sa panahon ng mga di pagkakasundo, sa mga panahon ng may mga kaguluhan, sa panahon na tila wala kang nakikitang future o pag-asa, maging stabilize po, makampante ka. Bakit? Nakaupo pa rin sa trono ang ating Diyos. Amen? Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen po ba? Kahit yung nangyayari sa ating bansa, nangyayari sa buong mundo, nalulungkot man tayo, pagpatuloy kang manalangin at manampalataya na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. And lastly, embrace Christ's attitude of selflessness, servanthood, sacrifice, and steadfastness. And let them propel. Pag-propel, parang eroplanong lumilipad. Propel you to celebrate and imitate Christ no matter what. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Malakas sa palakpak po! Praise God! Tumayo po tayong lahat. Tayo po ay aawit sa Panginoon. Pagpre-pray po natin itong turo na ito ng Lord. Yung selflessness, servanthood, sacrifice, steadfastness. Maraming pagkakataon na kinukulang po tayo dyan. Pero sabi nga, no, yung to imitate Christ, it is a lifelong process. Araw-araw sa buhay natin, hihilingin natin yun kay Lord. Dapat lang talaga maging conscious lang po tayo, no? Yung talagang ang Holy Spirit, araw-araw, puspusin tayo ng banal na spirito. Yung spirit-filled life, hindi lang yan pag may anointing ng oil, kapag meron tayong Holy Spirit rally. Hindi po. Araw-araw, magpapuspos tayo sa Santong Spirito. Araw-araw, hayaan natin ang Holy Spirit, talagang malayang-malayang kumilos sa atin. Para every time na merong pagmamalaki, pagmamayabang, pagiging makasarili, mga panahong pinanghihinaan ka ng loob, sa mga panahon na gusto mo nang gumive up, sa mga panahon na tinatamad ka nang maglingkod sa Panginoon, sa mga panahon na parang ayaw mong naiistorbo ka o magsakripisyo. Ang banal na spirito, papaalala sa atin to. At magkaroon tayo ng heart na, Lord, turuan mo ko. Pag sinabi sa'yo ng Holy Spirit, ito yung dapat gawin mo. Dahil pinaaalala sa'yo ng mga salita ng Panginoon, huwag ka nang mag-resist. The best part of it is to obey. Sumunod sa Panginoon. Anong silbi ng napakaraming salita ng Diyos na alam mo? Anong silbi ng mga salita ng Diyos na naririnig mo at maaaring tinatanggap mo rin? Pero kung hindi mo ito susundin, hindi nabubuo, nakukumpleto yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kaya ang prayer natin, Lord, teach us to embrace the kind of attitude that Jesus has. Tayo po'y umawit sa Panginoon. Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Mithit dalangin sa pagsamo,
Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo Hallelujah. May we sing it lamang. again. Let this be our prayer. Dumudulog, sumasamo, lumalapit, O Diyos, sa kabanalan mo. Milit na langit sa pagsamo, maging marapat ang buhay ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat pitik ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo For the last time, may we raise our hands to God as we surrender everything to the Lord. Sa'yo lamang Say that to God. Say that to God. buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang ilalaan. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan. Papuri ko't pagmamahal ay sa'yo lamang. Sa lahat ng nagnanais, gayahin si Kristo. Sa lahat ng nagnanais na baguhin ng ating Diyos ang kanyang buhay, may you raise your hands to God. Father, in Jesus' name, ang aming pong inawit ay ang panalangin ng aming mga puso. Ang lahat-lahat sa amin, sa iyo namin iniaalay. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, ay sa iyo namin ibibigay. Panginoon, turuan mo kami, hindi lamang, Lord, sa araw na ito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Gayahin ka namin, ikaw ang aming tutularan. Mahirap saganang amin, Panginoon, kung sarili lang namin, Lord, mahirap namin gawing maging selfless, to serve, maging steadfast, to sacrifice. Yung mga natutunan namin ngayong ito, Lord God. But Lord, yun ang nais mo sa aming lahat, na maging kawangis mo kami, maging katulad mo kami, na ikaw ay aming gayahin, ang aming kaisipan, ang aming pananaw, ang aming mga aksyon, pananalita. Ang aming buhay ay naging katulad na ang modelo ay ikaw, Panginoong Yesus. Turuan mo kami, Lord God, sa aming buhay Kristiyano, na makapaglingkod sa iyo ng lubusan, maibigay sa iyo ang pinakamainam ng aming panahon, talento, oras, maging, Panginoon, ng mga resources sa pinagkatiwala mo sa amin, na hindi namin isipin ang ganang sarili lang namin, Lord God, hindi sariling kapakanan. Alisin mo, Panginoon, anumang mga kayabangan, pagmamalaki, O Diyos. Alisin mo, Panginoon, na puro makasarili ang aming mga layunin. Palitan mo ito, Lord God. Lord, ang pagpapakasakit, palitan mo ito, Panginoon, ng paglilingkod. Palitan mo ito, O Diyos, ng pag-intindi sa iba, Panginoon. Palitan mo ito, Panginoon, Lord God, kung paano, Lord God, na kahit sa mga panahon, Lord God, na mas iniisip namin, na mas masarap na may pahinga kami, or kung anumang bagay. Panginoon, turuan mo kaming magsakripisyo
Dahil Lord, may mga una ring nag-sacrifice sa amin ng kanilang panahon, oras, pananalapi, talento at kakayahan para kami abutin at makakilala sa iyo. Gamitin mo ang aming mga buhay na Lord, na ang paglilingkod ay hindi lang kung kailan kami pwede, hindi kung kailan lang kami komportable, kundi Lord, ito'y isang desisyon. No matter what, even Lord God, we are inconvenienced. Kahit Lord, naiistorbo na tingin namin, Panginoon, Lord, hindi kasama sa mga schedule namin, but pipiliin namin, Lord God, to sacrifice. Lord, para po mapalitan namin, hindi man namin kayang tapatan, magkaroon kami ng pagkakataong maglingkod sa iyo, maraming makakilala sa iyo, marami kaming ma-encourage, marami kaming mapag-pray, marami kaming ma-follow up, marami kaming mapuntahan, Panginoon, para Lord, manatili ang pananampalataya sa iyo at kumilala sa iyo. Ganon din Lord, pakatatagin mo po ang aming mga puso, ang aming pong pananampalataya. Dumating man ang mga pagsubok o bagyo sa aming mga buhay, mga paghihirap o tila kami mawawala ng pag-asa, mananatili kami sa iyo, O Diyos. Patuloy ka ang aming pananampalataya at paniniwala, ang aming pagtitiwala sa iyo na ikaw ay nasa trono pa rin, Panginoon, that you are God, that you are in control of everything, Lord. Panginoon, anumang mga kalagayan meron ng bawat isa, anumang kalungkutan, paghihirap, sakit at karamdaman, ngayong umagang ito, ikaw ay nagkaloob ng kagalingan, kagalakan, pagpapala sa iyong mga anak, at tinatanggap namin ang lahat ng mga biyaya na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Thank you for blessing us this morning. We thank you, Lord, and we give you praise. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.